Hello? Ang cute, ang liit lang. Ang napansin ko dito ay yung mga daan, puro ganito. So, di ko alam kung ano ang purpose nito. But, probably this is really for something. Hindi ko lang ma-figure out pa kung ano. Pero ito, magsa 7-Eleven na lang ulit ako ng pagkain para di na hassle. Meron ditong 7-Eleven. So, kailangan kong tumawid. And also, the hotel I think is on the left side also. There I can see Hotel Live Max. Tapos eto na ako. So, kagabi dito ako binaba. Tapos nag-stair ako. Tapos nandito pala yung elevator. Sa may gilid. So, ngayon alam ko na. Ito na ako sa hotel ko. So far, ang pleasant ng experience. So, sobrang na-enjoy ko so far. Tapos, lalo, nilakad ko lang yung dalawang shrine. Tapos, wala pang entrance fee. So, parang bonus na yun yung walang entrance fee. Tapos, ito yung binili ko for lunch. So, dessert. At sa dapat mag-ano ko yung tamago, itlog sa yung onigiri, nakita ko to. So, parang siyang bento box. So, sabi ko, try ko to. So, ngayon kakain na muna ako. Tapos, mag-prepare pumunta ng Saga. Ito na siya. So, parang siyang bento box. So, ito yung parang karne, chicken. I'm not sure kung pork o chicken. Masarap siya, manamis-namis yung sauce. Tapos yung rice pala, iba-ibang flavor or variant. Tapos may isang pirasong broccoli. Tapos merong handcrafted na hotdog. So, parang rice balls pala to. Masarap, lasang seafood. Tapos ito, yung itlog. First time ko makakain ito. Masarap din. Medyo may konting tamis. Masarap din itong pangalawang rice bowl. Sarap. Sarap ng kanin.
Itong isang 'to hindi ko alam kung ano. Meron siyang, parang ano ba yung tawag dun? Yung sa cupcake. Hindi ko gusto. Baka masira yung tiyan ko mamaya. Tas ito hindi ko alam kung ano 'to, pero ano siya, may butter tas pinirito. Ano siya, chicken. Masarap din yung last na rice bowl. Sarap. Sulit. So ano yata 'to, 430 yen. So, hindi ko alam kung magkano yun. Pero usually ang ginagawa ko, i-divide ko siya into 2. So, 430 divided into 2, this is like 215 pesos probably, more or less. So itong dessert naman ang susunod kong kainin. So, kukutsarahin ko na ito dito kasi walang plato. This time, walang binigay na wet wipes. So, masarap. Very creamy. Sarap. Masarap siya pero hindi ko ubusin. So yun na yung lunch ko. Mamayang gabi sana pagkasama ko na yung ate ko sa pamilya niya, makapag-ramen kami. So, paalis na ako ngayon. Bali, ang alam ng ate ko, susunduin niya ako sa airport mamayang gabi. Pero, i-surprise ko sila, so ako ang pupunta doon. So, sana around 3 or 3:30 dumating na ako doon. Kasi, nung una ang plano nila, 5:00 daw sila alis. Pero sinabi ko na baka 7:30 pa ako makalabas ng airport. Kaya mga 6 o 6:30 sila umalis. Kaya eto. So, sana maging successful tong plano ko na i-surprise sila. Hakata Station. So medyo na-stress na ako. Hindi ko talaga alam gagawin ko. So maasa lang ako sa pagtatanaw pagdating ko dun sa loob. Nandito na ako sa Saga Station, so medyo naging smooth naman yung pag-travel ko, kaya lang ang hirap pala, ang dami-daming kung ano-ano, tapos umasa lang ako sa pagtatanong. So eto, eventually dumating naman ako dito sa Saga Station. So parang dapat lang talaga wag kang magpapanik, tapos magtatanong ka lagi para makasigurado. So ngayon, isang sakay pa.
So, also akala ko mga 2:45 ako makakarating ng Saga pero mas maaga nakarating. So, ngayon che-check ko kung paano ako makakapunta ng Egami bus stop. Tapos from Egami bus stop, maglalakad na lang ako papunta sa kanila. Pero medyo pasyal-pasyal muna tayo dito. Ito yung Saga Station. In fairness, maganda din, oh. Tapos eto, merong Ribulto. So probably itong tatlo na to malaki ang contribution niya sa history ng Saga. Research muna ako paano ako makapunta ng Egami, but I have a lot of time anyway, so no need to panic. So ito na ako, nag-taxi na lang ako kasi hassle. Hanapin ko yung bus stop. Tapos ano lang naman siya, 17 minutes by car. So ito na ako, nag-taxi na lang ako. Nakababa na ako ng taxi, kaya lang mali yung bus stop na pinagbabaan sa akin. So nung una kasi yung park ang sinasabi ko, hindi niya magets. Tapos sinabi ko na lang Egami bus stop. Tapos nag-guess niya yung kaya lang maling bus stop yung pinagbabaan sa akin. Pero okay lang, hindi man ako nagmamadali. So ang oras ay it's almost 3. So it's an 18-minute walk. So hindi alam ng ate ko na nandito na ako. Ang alam niya, susunduin niya pala ako mamayang gabi. Pero eto na ako. Konting steps na lang, magkikita na kami. Ay, yung ate ko nasa countryside sila ng Saga. First time sa Japan, tapos first time ko makapunta sa kanila. So ano talaga to, parang malaking sorpresa talaga. Tapos nandito yata sila lahat. Si Kuya Gucci, kasama niya sa yung tatlo nilang anak. Si Seki, si Taku. Ay, hindi pala, si Taku pala nasa ibang bahay. Tapos si Sena. So 4 silang nandito ngayon. Medyo mahal din yung binayad ko sa taxi. Naka 2,000 yen din. So dito meron naman siyang sidewalk, so I think safe maglakad. So eto ngayon, lalakarin ko yung bukid papunta sa kanila. Ayan, bukid. Sa itong side na to. Buti na lang hindi sobrang mainit. Pero maano yung sikat ng araw. Buti meron akong hood. So mga 15-minute walk pa siguro. So napansin ko din parang iisa lang din yung style ng bubong ng mga bahay dito. Tapos parang palay yata itong nakatanim. Pero hindi ako sure. Pero tingin ko dito palay. Sa parang napansin ko dito, madaming maliliit na kotse. Puro maliliit na kotse yung nakakita ko. Ayan. Mahilig sila sa maliliit na kotse, maliit na taxi. So tingin ko tama yung naging desisyon ko na dapat mga panahali talaga umalis na ako, magbiyahe na para siguradong aabutan ko sila na nasa bahay lang. Tulad ng nangyari nito sa maling bus stop ako binaba. Ngayon kailangan ko maglakad ng 17 minutes. Ay, meron mga naglaro ng soccer. So eto, pinadadaan talaga ako sa bukid.
Sige, dadala sa bukid. So 7-minute walk pa. Ay, may malaking soccer field. Init. Konting lakad na lang. Ito na ako sa parang ano ba tawag dito? Patubig. Pero hindi malinaw yung tubig. Parang nakita ko na. Parang yun na yata yun. Yung puti. Pero hindi ako sure. Oh my. Ang daming pagong. Hindi ko alam kung makakita sa camera. Doon din sa... So doon din sa amin sa park. Sa... Meron din, marami din pagong doon. Daming bibe. Hindi ko lang sure kung kita sa camera. Pag ini-imagine ko na biglang dumating sa kanila tapos surprise sila, parang hindi ko mapigilang mapangiti. Kasi ako pa lang sa pamilya namin yung makakapunta dito. Pero naka-line up na silang pumunta. Mag-a-apply sila ng tourist visa. Sabi ko, siguro, dahil mahaba ngayon yung process ng pag-a-apply, siguro maganda niyan, November sila magpunta dito kasi mayroong hot air balloon festival dito. Saka malamig. Kaya mas okay maglakad-lakad kung malamig. Nakakita ko sa Google Maps. So ito na ngayon. Sana nandito silang lahat. Kinakabahan ako. Ano kaya magiging reaction nila? Ito na yung kanila. Sana lang tama yung research ko. Nandito nga yung bahay nila. Ito na. Walang tao sa labas. Walang tao sa labas. Sana tama yung research ko. Ito na ako. Hello? Hello. Surprise. Where's your mother? So, eto na. Si Sena, say hello. Where is she? I don't know. Oh, she's not here? Come in. Oh, thank you. She's not here? Huh? She's not here? Yeah. They went out? Yes. Oh. Who are you, who's with you here? Who's with you here? Just you? Yes. Oh. My surprise is ruined. Okay. So, wala yung ate ko. Pahinga muna ako dito. Oh, my shoes. My shoes is up. Okay. Nandito na yung kapatid ko. So,
Surprise namin. Hello! Surprise! Dumating sa! Dumating na! Oh, kagabi pa ako. Saan ka lang nagtulog? Sa hotel. Bakit? Nagbablog ako. Okay. Susunduin ka na. Susunduin lang namin. Pupunta na kami. Hindi, kaya ako sabi ko, di ba, alas 6. Kasi, Dumating sa te? nasa hotel na ako nung inausap mo ako. Kukunin natin yung ano. Apo, kausap kita. Eh, syempre, magsusurprise nga ako kasi, kaya, surprise. Right. Surprise. Surprise na surprise. Right.